versikulo 3 hanggang 5. Ang sabi po roon, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaalin niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati. Sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Pwede po tayong tumungo at manalangin. Ipanalangin natin sandali ang salita ng Diyos na ating napakinggan at nabasa. Panginoon, salamat po, Diyos, sa iyong mga salita na buhay at mabisa. Sa iyong mga salita na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay na itong salita mo ang titimo sa aming puso't isipan. Upang sa ganon sa umagang ito, malaman namin maintindihan ang iyong kalooban sa aming Panginoon. At naniniwala ko, Panginoon, ang umagang ito ay hindi ordinaryong umaga, Panginoon, sa aming wagaan. May gagawin kang himalang bagay, Panginoon, sa aming buhay. At naniniwala kami, Panginoon, pagpapalain mo ang mensaheng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan nga muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Woo! Praise God. Praise Jesus. Alam niyo po, sa Bible, sa mga Bible character, isa si Apostol Pablo po sa aking hinahangaan. Simula nang ma-encounter niya ang God sa kanyang buhay, siya'y sumunod na sa Diyos. Nakita naman po natin kung nababasa natin ang buhay ni Pablo sa Biblia, nakita natin kung gaano ang naranasan ni Pablo sa kanyang buhay. Kahit na maraming pagtitiis at pagsubok na naranasan si Pablo sa kanyang buhay, naroon pa rin siya na nagpapatuloy sa paglilingkod at nagpupuri pa rin at nagtitiwala sa ating Diyos. Amen? Alam niyo po si Apostol Pablo, kung titignan natin ang kanyang buhay, napakarami siyang naranasan ng pagtitiis, napakarami niyang naranasan ng paghihirap, napakarami niyang naranasan ng pagsubok sa kanyang buhay. Sa Acts 9 verse 29, nasabi roon, unang pangangaral ni Pablo, nung siya'y naka-encounter sa ating God, sumunod na siya sa Panginoon, nangaral na siya po siya sa Jerusalem. Nung unang pangangaral niya, siya po'y tinanggalang patayin. Unang pangangaral pa lang ni Pablo. Sa Acts 13 verse 50, dahil sa suhol, inusik sila ni Bernabe nang makita ng mga Hudyo na maraming hentil ang naniwala at sumampalataya sa Panginoon. Sa Acts 16 verse 22, ay kita po natin dyan, paulit-ulit na pinahagupit si Pablo. Sa Acts 22 verse 22, tinangkang patayin at nakulong at marami pang patitiis at pag-uusig ang naranasan ni Apostol Pablo. Kung titignan natin ang buhay ni Apostol Pablo, grabe po. Maaaring hindi pa natin ito naranasan, pero naranasan na noon ni Pablo. Ang sabi nga niya sa unang Korinto 4, talatang 10 hanggang 13, sabi roon, kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo'y marunong tungkol kay Kristo. Kay hina kami, kayo'y malalakas. Hinahamang kami, kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, at halos hubad. Pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagbuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami para mga yagit, pinakamahamak na uri ng tao sa daigdig. Kung titignan natin ang istorya ng buhay ni Pablo, matindi po. Hindi lang siya yung mga nakasama pa niya.
Sabi nga, si Pablo, mga kapatid, marami siyang naranasan ng pagtitiis, mga pagsubok. Pero nagpupuri pa rin siya. Nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos sa kanyang buhay. Ano kaya ang sikreto ni Pablo? Bakit naranasan pa rin niya ang mga ganong pagtitiis, mga ganong pagsubok? Actually, walang sikreto. Ipinahayag na ni Pablo ang lahat. Ito po, ipinahayag ni Pablo ang lahat kung bakit naroon na siya, bagamat nagtitiis, bagamat may pagsubok, nagpupuri pa rin siya at nagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, karamihan sa mga Kristiyano, kapag naglaranas ng pagtitiis, pagsubok sa kanyang buhay, talagang aburito na. Sino yung ganon? Sino sa atin na kapag may pagsubok, may pagtitiis, may problema sa buhay, hindi niya alam ang gagawin? Karamihan ng tao ganon, aburito na. Ano po? Alam niyo po, nakita ko rito na ang tao pala na kapag dumating ang pagsubok at problema sa kanyang buhay, naaburito siya, nakita ko may sakit ang tao. Ewan ko kung sakit nyo rin ito. Kung titignan nyo po, next, kung titignan nyo po ang sakit na yan, yung AIDS, pag ito tumama sa tao, matindi to. Pero kapag ang tao ay tinamaan ito o yung Kristiyano tinamaan ito, ang ibig niya sa akin po, ang meaning ng AIDS, ayaw isuko sa Diyos ang sarili. Si Pablo po, isinuko niya, ibinigay niya ang buong buhay niya sa Panginoon. Kaya kahit anumang pagtitiis, paghihirap ang kanyang naranasan, nagpupuri pa rin siya, nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos. Ang mga tao, lalo't higit ang mga Kristiyano, kapag ikaw ay naapektuhan pa sa buhay mo ng pagsubok, pagtitiis mo, paghihirap mo, hindi mo pa isinusuko ang buhay mo sa Diyos, may sakit ka pa. Ang sakit mo, AIDS, matindi yan, kapatid. Wala ba magamot yan? Mapatay ba yan? Alam niyo pa mga kapatid, kung titignan po natin yan, kung tayo ang ating buhay, para sa akin, kapag ang ating buhay, ang ating sarili, ay lubusan natin isinusuko, ipinaubaya, ipinagkakatiwala sa Diyos, kaya natin siyang pagkatiwalaan. Amen. Kaya natin pagtiwalaan ang Diyos sa ating buhay. Ang tao, sabi rito, kapag ang buhay mo, isinuko nyo, pinaubaya mo sa Diyos, ang resulta nito, ang pagtitiwala natin sa Diyos. Hawak ng Diyos ang ating buhay. Amen? Alam niyo, paborito ko yung kanta Agustin, kaya pinakanta ko yun. Hawak ng Diyos, kahit anumang bagyo ang dumating sa ating buhay. Hawak ng Diyos ang buhay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Ang dalawang kamay ng Diyos ay nasa sa atin. Kapag ang dalawang kamay ng Diyos ay tunay na sa ating buhay, hawak niya tayo. Kailanman ako'y naniniwala, hindi niya tayo kayang bitawan. Amen? Hindi niya kayang bitawan ng bawat isa na kapag ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa kamay ng Diyos, manigurado tayo, sigurado, hindi tayo kayang bitawan ng Diyos. Amen? Palapakan niya natin, Panginoon. Ang sikreto lang, mga kapatid, pagtitiwala. Pagtitiwala. Kung tayo'y nagtitiwala sa Diyos, hindi niya tayo bibitawan kahit kailanman. Alam niyo mga kapatid, kung tayo magtitiwala sa Diyos, ano ang magiging resulta nito? Ano ang magiging resulta kapag tayo nagtiwala sa Diyos? Una mga kapatid, nakita ko rito, ito'y nangyari sa aking buhay. Una, kapag pala tayo ay nagtiwala sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng tunay na karunungan. Amen? Sino ang gusto ng karunungan? Taas ang kamay. Alam nyo na, sa akin, napaka-importante ito. Kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, bibigyan ka ng karunungan.